kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Elias taong 1990 sa lugar ng Masbate. Isa po akong manlalakbay, tubong probinsya ng Masbate. Simula nang naman ako ang karunungan ni Ama bilang isang albularyo at ang bertod niyang tangan na pwedeng gawing proteksyon, pantaboy at panlaban sa mga alagad ng dilim. Gaya ng mga aswang ay naglakbay na ako sa kung saan saang lugar. Ang bertod na laging nasa aking leeg ay tinawag ni Ama na bertod ng bulalakaw. Namana daw niya ito sa aking lolo na dati ring isang albularyo pero may halong pagiging manunugis. Si tatay ay tanging panggagamot lamang ang naituro sa kanya ng ama niya. Pero ako ay nararamdaman ko na hilig ko rin ang makipaglaban sa mga kampo ng dilim. Para bang nananalaytay na ito sa aking dugo at sistema. Magkagayon man ay hindi ko pa nararanasang makipaglaban. Sa panaginip ko ay madalas na oo at sa mga aswang. Pagkatapos kong gawing iligtas ang halos lahat ng mga tao sa aming munting baryo at nabigyan ko na rin sila ng proteksyon, mas pinili ko ang maglakbay para tumulong sa ibang mga lugar na nangangailangan ng tulong at hindi kayang gamutin ng medisina ang mga karamdaman. Hindi naging madali ang ginawa kong iyon dahil marami akong nakaengkwentro na sa talambuhay ko ay iyon ang kauna-unahang naranasan ko ang mga ganoong kahindik-hindik na kaganapan. Sa unang sityo pa lamang na aking narating paglabas ko ng gubat ay bumungad na sa akin ng isang nilalang na may sakmal-sakmal na aso sa leeg na tila wala ng buhay. Mabangis at matalim ang mapupulang mga mata ng nilalang na iyon na bahagyang napatras sa aking kinaroroonan. Pero sa kabilang banda ng aking isipan ay tila ba nasabi akong makalaban ng nilalang na iyon. Pagkawasiwas nito sa wala ng buhay na biktima nitong hayop ay kagad niya ako sinugod. Eksakto naman ang pagdating ng mga taong nagkukumpulan. May daladalang mga sulo at matatalas na armas na tila ba ang kaharap kong nilalang ang kanilang pakay. Nang makita nila ako ay tumigil sila. Sinabi pa nila sa akin na mag-ingat ako kasi isa daw aswang ang kaharap ko. Ewan ko pero parang mas lalo akong nanabig. Inihanda ko ang aking sarili. Kumuha ako ng dinikdik na bawang sa aking bulsa at pagkalapit ng aswang ay isinaboy ko ito sa kanya. Pumalahaw ang aswang habang sapo-sapo ang nasabuyang mata. Hindi na ako nag-akse ng oras ng mga sandaling iyon at pagkabunot ko ng aking matalas na itak ay malakas kong tinagpasan leg nito. Dahilan para gumulong ang ulo nito sa lupa at nangisay ang katawan na bumagsak. Hindi nakaimik ang mga tao sa ginawa ko. Pero makaraan ng halos 1 minutong katahimikan ay nagpalakpakan sila. Pinuri nila ako sa katapangang ginawa ko. Hindi na din ako nabigla kasi gano'n naman madalas gawin ng mga kaanak ng mga pasyente na nagagamot ko sa aming baryo. Ang isa sa kanila ay lumapit sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Nagpakilala ito sa pangalang Andoy. Ako naman si Elias. Kinagagalak kitang makilala, Andoy. Kinagagalak rin namin na makilala ka, Elias. Mukhang malayo pa yata ang lalakbayin mo . Gusto mo bang sumama muna sa amin para makakain na muna o makapagpahinga man lang? Malapit na din naman na mag-umaga . Buti at bilog ang buwan ngayon. Pagdating sa bagay na yan hindi ako tatanggi at talagang gutom na rin ako. Galing pa ako sa kabilang dako ng kagubatan. May munting baryo kami roon. Ganoon ba? O siya, sige Elias, tara na. Naglakad na nga kami pabalik sa kanilang sityo. Habang naglalakbay kami ay ikinukwento sa akin ni Andoy ang mga karasang nangyayari sa kanilang lugar. Tulad ng pagsalakay ng mga aswang na minamanipula ng mga mambabarang. Gusto daw kasing sakupin ng mga mambabarang ang kanilang lugar na hindi naman nila pinayagan sapagkat namana nila ito sa kanilang mga ninuno na dating mga manunugis. May kaalaman naman daw sila sa pakikipaglaban
Subalit nangawala ang mga sandata nilang pinakatatago dahil mayroon daw isa sa kanilang lugar na pinagkanuno sila sa mga kalaban. At iyon ay hindi pa nila natutuklasan kung sino dahil magaling daw itong magbalat kayo. Sa isang malaking puno kami pumuesto upang makapagpahinga at hintayin ang pagsapit ng umaga. May bakal na lutuan, takure, lamesa at upo ang kahoy ang naroroon. Tila na sinadya iyon upang gawing tambayan. Sa may hindi kalayuan naman ay mga kabayan at mula sa isang bahay roon ay parang may nasasagap akong masamang presensya. Tinanong ko si Andoy at ay tinuro kung may problema ba ang mga nakatira sa bahay na iyon. Ang totoo ay hindi lang ang pamilyang nakatira sa bahay na iyan ang may problema, Elias. Marami sa kabayan na medyo malayo rito sa kinaroroonan natin ang biktima ng pambabarang. Elias, marami na din ang nangamatay sa mga taga rito dahil walang makagamot sa kanila. Ganoon ba? Pwede niyo ba akong samahan mamaya para puntahan ng mga taong may sakit na barang? Tumango naman si Andoy bago niya nilagyan ng mainit na kape ang aking tasa. Pagsapit ng umaga ay kaagad na nga kaming kumilos. Sa bungad pa lamang ay nakita ko na ang isang maitim na enerhiya na bumabalot sa buong bahay. Sinabi ko kila Andoy na huwag silang lalapit dahil ang barang na nakalagay sa katawan ng buong pamilya ay nakakahawa kaya dumami silang nagkasakit ng ganoon. Naging pandemya ito sa kanilang lugar. Kinuha ko ang langis na may agua bendita, asin na may halong dinikdik na baging ng makabuhay. Saka ko binasbasan ng orasyon at ng liwanag mula sa aking bertud ng bulalakaw. Pagkatapos kong magawa iyon ay ipinaghalo-halo ko. Saka ako nagpakuha ng maligamgam na tubig. Ibinuhos ko ang aking mga sagradong sangkap roon. Saka ko ipinainom sa buong pamilya na nabarang. Nakakatakot na ang itsura nila. Puro bukol at pasa ang buong katawan at mukha. Pati na ang sanggol na panayang iyak dahil sa pag-inda ng kirot at sakit ng mga sugat nito. Makalipas ang ilang minuto ng pagpapainom, pare-parehong naginhawaan ng buong pamilya. Nakatulog na rin ng mapayapa ang sanggol. Mabilis na kumalat ang ginawa ko sa buong sityo. Kaya naman isa-isang nagsilapitan ang mga may karamdaman na nahawa ng barang na ginamot kong pamilya. Wala naman akong pagpipilian kung hindi ang tulungan sila, sapagkat naaawa rin akong pagmasdan sila sa hirap na hirap nilang kalagayan. Nagawa ko silang iligtas sa kanilang karamdaman, pero ang kapalit nyo na yung aking panghihina. Hanggang sa isang itim na usok ang lumukob sa akin at dinala ang aking espiritu sa isang lugar. Doon na yung mga matatandang mambabarang ang galit na galit sa aking nakatitig. 5 silang naroroon at ang pang-6 ang lumukob sa akin at nagdala sa daigdig ng kanilang orasyon. Kahit hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi nila, dahil sabay-sabay sila nag-uusal ng magkakaiba ang lumalabas na salita, ay nagawa ko pa rin pumikit at mag-focus sa aking mutya. Humingi ako rito ng gabay at nang maramdaman kong sabay-sabay na ipinupukol sa akin ng mga mambabarang ang pinagsama-sama nilang orasyong sumpa, ay doon na rin ako nagmulat ng aking mga mata. Hindi kayo magtatagumpay sa binabalak nyo sa akin, mga hangal na mambabarang. Kayo ang tatapusin ko sa sarili ninyong mga kuta. Sa gabay na mutya ng bulalakaw na aking tangan, ay nagpakawala ko ng matingkad na liwanag na siyang sumilaw sa mga kalaban. Pero sa pagkakataong iyon, ay ako naman ang nagusal ng makapangyarihang orasyon ng isang albularyo. Tapos ay nagawa ko naman silang sabay-sabay na ikulong sa isang itim na garapon na may selyado ng aking karunungan. Unti-unti namang nagliliwanag ang paligid hanggang sa matagpuan ko ang aking sarili na katabi na si Andoy at ang isa pa nitong kasama na akay-akay nila ako. Mabuti naman, Elias, at gising ka na. Ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon. Ha? Bakit may problema pa bang iba? Nasa sagradong garapon ko na ang mga mambabarang na gumugulo dito sa inyong lugar. Ipinakita ko kila Andoy ang sinasabi kong bagay na may laman na 5 mambabarang.
At ang pang-anim ay ang usok na may korting tao na palipad-lipad sa loob ng garapon. Kahanga-hanga ka talaga, Elias. Subalit hindi pa lubos na ligtas ang aming sityo dahil sa pagsalakay ng isang haring aswang na tinatawag na Harimudon. Habang wala kang malay kanina, ay marami pa siyang nasugatan at nalapas sa mga nanghihinapang mga residente na napagaling mo mula sa kanilang sakit. Lintik, nasa ng Harimudon na yan? Pagturo nila sa pinanggalingan namin, ay malakas akong tumindig sa kaginamit ang mutya upang maging mabilis ang pagkilos ko pabalik roon. Kaagad naman kaming nagkaharap ng sinasabi nilang aswang na Harimudon. Pagkakita nito sa akin ay kaagad niya akong inatake. Umatake rin ako at kami ay nagsalpukan ng lakas. Halos pantay lamang ang aming sagupan. Pero nang magpalabas ng makintab na liwanag ang aking mutya na siyang sumilaw sa mata ng Harimudon, ay tila nabawasan siya ng lakas. Dito ko na nasimulang mapatamaan ng aswang nang walang kahirap-hirap. Kaya naman mas lalo ako naging agresibong mapaslang ito nang makita ko ang mga kaawa-awang na biktima niya. Wala kang karapatang mabuhay dito sa mundong ibabaw, hangal na aswang. Wala! Sa pagpugot ko ng ulo nito, ay kasabay nun ang pagkatupok ng kanyang katawang Harimudon at naging isang matandang mambabarang. Pagtingin ko sa garapon ay nalulusaw na rin ang itim na usok na sa palagay ko ay kaluluwa ng aking napaslang. Natapos ko ang problema sa sityo na iyon. Nagpaalam na din ako kila Andoy upang muling maglakbay. Marami pa akong sityo, baryo at komunidad na nailigtas sa mga kamay ng mambabarang bago ako tuluyang bumalik sa aming munting baryo at nagretiro. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako ng gagamot. Subalit hindi na ako naglalakbay pa. Wala na din kasi akong nababalitang aswang na nanggugulo. Kaya tahimik na ang aking buhay at hinihintay ang aking huling araw dito sa mundo kung kailan kukunin ng Panginoon ang hiniram kong buhay sa Kanya para makatulong sa kapwa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Sa panahon ngayon, lalo na sa bago nating henerasyon, bihira na lamang ang naniniwala sa mga nilalang sa dilim gaya ng mga aswang, duwende, engkanto, maligno, kulam at iba pa. Subalit meron ding hindi nawawala ang paniniwala sa mga ganoong uri ng mga nilalang gaya ko. Magandang araw po sa inyo, Sir Proy at Sir Ray, at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Onat, hindi ko tunay na pangalan. Tubong albay po ko at lumaki na tanging pangingisda at pagtatanim lamang ng gulay ang aming ikinabubuhay. Maaga ring binawi sa amin ang aking itay dahil naman sa sakit niya sa puso, habang ang nanay ko naman ay 64 at 61 ang tiyuhin kong si Ompong. Nangyari naman ang karanasan kong ito noong 17 anyos pa lamang ako. Tanda ko pa, magpahanggang ngayon, ang kahindik-hindik kong karanasan tungkol sa isang mabagsik na aswang kung saan may dugo rin itong mangkukulam, at kung paano iyon nilabanan ng aking tiyo na isang antingero. Sisimulan ko po ang kwento na ibabahagi ko sa inyo noong nabubuhay pa ang aking ama. May kaibigan noon si Tiyo na nagngangalang Nene at Elmo. Madalas niya isinasama sa bahay ang dalawa. Pero isang araw, nagtaka na lang si Tiyo dahil sabay na naglaho ang dalawa. Hanggang sa nabalitaan na lang ni Tiyo na nagtanan na ang mga ito. Subalit, makalipas ang isang taon, muling nagbalik si Nene upang humingi ng tulong kay Tiyo. Subalit bigo siyang matulungan ito. Simula rin noon, hindi na muling nagpakita pa sa kanya si Nene.
Hanggang isang araw, sumulpot naman si Elmo at sinabing nakalaban umano nito ang mga aswang. Laking gulat ni Tio nang sabihin ni Elmo na nakasakupa nito ang babaeng naanakan nito. Lahi raw ito ng mga aswang at mangkukulam. Hindi naman makapaniwala si Tio sa kanyang narinig mula kay Elmo. Subalit, isang linggo ang lumipas. Napag-alaman ni Tio na patay na si Elmo. Pinatay umano ng nilalang sa dilim. Dito ko na po sisimulan ang aking kwento sa Ray. O Nat, anak. Bilisan mo na at nang makalis na kayo ng tiyuhin mo. Sinunod ko naman si nanay nun. Nagmamadali na akong kumain. Nang sa gayon ay makaalis na kami ni Tio Ompong. Saktong pagkatapos kong kumain ay siya ring pagdating ni Tio. Bitbit ang isang balde at lambat. Tapos ka na ba, Onat? Aalis na tayo kung gayon. Tumango na lang po ako dito. Saka binilisan ko na ang aking kilos. Kinuha ko na rin ang dalang flashlight at nagsimula ng ilawan ang madilim at lubak-lubak na daan patungo sa ilog. Pagdating namin sa malawak na ilog ay kaagad kaming lumusong sa tubig. Subalit natigilan ako nang bigla na lang humangin ng malakas. Onat, bilisan mo na riyan. Opo Tio, patapos na po. Sinunod ko naman dito si Tio Ompong. Kahit nakakaramdam ako ng kakaiba sa paligid, ngunit pinili ko pa ring manahimik. Hindi naglaon. Nasa gitna na kami ng ilog. Nakasakay naman kami noon sa maliit naming bangka. Tara na, Onat. Bakit po Tio? Konti pa lang itong huli natin eh. Huwag nang maraming tanong. Mahina naman ngunit mariin niyang sagot sa akin. Hindi na lamang ako kumontra at kaagad kong sinunod ang sabi niya. Pagdating namin sa bahay, sinabi ni Tio sa akin kung bakit niya ako niyayang umuwi kaagad. Aniya, may masamang enerhiya raw siyang nararamdaman sa paligid. Tio, kahit nga po ko kanina, may nararamdaman din akong kakaiba. Kaya kung wala kang kasamang mga isda, huwag kang alis mag-isa. Malaki ang tiwala ko kay Tio dahil isa itong magaling na antingero sa aming lugar. Marami na siyang napapagaling na may malubhang karamdaman. Inilabas niya ang suot na anting-anting na ayon pa sa kanya ay bigay pa raw iyon ng lolo niya. Mutya ng agila na kung saan ay nagbibigay umano ito ng kapangyarihan sa may-ari. Pagiging maalam, talino, malakas at matapang. Bukod doon, marami pa siyang panlaban sa ibang pangontra, sa mga aswang at maging sa kulam at barang. Mabuti naman at walang masamang nangyari sa inyo. Wala pa sa ngayon kung hindi tayo mag-iingat. Dito napatingin ako kay Tio nang marinig ang sinabi niya. Tila may kalakip iyon na pagbabanta. Subalit tama naman ito. Mas mainam kung mag-iingat na lamang kami. Dahil hindi namin batid kung kailan kami aatakihin ng mga masasamang nilalang. Inay, ano pong gagawin natin sa nahuli naming isda? Medyo patanong kong saad kay nanay. Naglakad naman siya patungo sa maliit na tukador sa katiningnan kung may pampalasa pa ba kaming naiwan. Subalit naubusan na kami at tanging asin na lamang ang natitira. Damihan mo na lang yung asin. Bukas na ako pupunta ng bayan para mamili ng pangangailangan natin dito sa bahay. Kakausapin ko na rin ang kumpare kong Cisco na samahan ako sa panghuhuli ng isda mamayang gabi para may maibenta na tayo sa palengke. Sambit naman dito ni Tio Ompong. Siya nga po pala, si Tio ay tumatandang walang asawa. Kaya hanggang sa pagtanda niya ay kasama niya pa rin ang nanay. Bagay na labis namang ipinagpasalamat ni nanay.
Silang dalawa lang kasi ang magkapatid. Mas mabuti pa nga, Ompong. Wag mo nang isama si Onat sa panguuli ng isda. Wika naman dito ng aking nanay. Alam kong natatakot ang aking ina. Subalit ng panahong yon ay sadyang matigas talaga ang ulo ko. Kahit hindi naman ako pinapayagan ni nanay, ay sumasama pa rin ako kay Tiyo. Isang araw noon, habang binabagtas namin ang daan papasok sa kagubatan, ay meron kaming narinig na iyak na galing sa tila isang sanggol. Madilim sa bahaging kinatatayuan namin dahil natatabunan ng naglalakihang dahon ng kahoy ang sinag ng buwan. Onat, wag na wag kang lumikha ng ingay. Saad naman sa akin dito ni Tiyo. Napalunok na lang ako ng laway bago naman ako unti-unting tumayo. Nang gabing yon, batid kong merong kakaiba sa paligid, lalo't seryoso lamang si Tiyo. Mabilis makaramdam si Tiyo. Para siyang ibon na konting kaluskos lang ay nakakaramdam agad. Marahil dahil yon sa anting-anting na suot niya. Maya-maya pa, mahigpit niyang hinawakan ang aking kwintas. Tiyo, palakas ng palakas ang yak ng sanggol. Huwag kang maingay. Mariin ngunit mahinang sabi naman dito ni Tiyo. Hindi na lamang ako sumagot pa. Batid kong alam ni Tiyo ang gagawin. Patuloy naman kami sa paglalakad hanggang sa malagpasan namin ang iyak ng sanggol. Pagdating namin sa ilog, mabilis kinuha ni Tiyo ang dalang lambat at nagsimula ng lumusong sa may tubig. Naghanda na rin ako upang tumulong nang bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkaalinsangan sa paligid. Dito ka lang sa tabi ko, Onat. Tiyo, mas mainam po yata kung bumalik na lang tayo sa bahay natin . Medyo pabulong ko pang tugon kay Tiyo. Tiningnan niya lamang ako sa kay tumango. Umahon kami sa tubig at dito nagpasyang bumalik na sa bahay. Pagdating namin sa bahay, nakita ko si nanay na halatang inaabangan ang pag-uwi naming dalawa. Mabuti naman at pumalit kayo kaagad. Pumasok na kayo sa loob at huwag kayong lalabas. Bakit, Ompong? Huwag nang maraming tanong, Ate Minda. Pumasok na kayo. Ako nang bahala rito. Dito tiningnan ko si nanay. Sumenyas naman ako sa kanya na mauna nang pumasok sa loob ng bahay. Batid kong sinusundan kami ng nilalang na yon. Onat, halika na. Umiling naman ako dito, kabaryo, nang tawagin ako ni nanay dahil may katigasan ang aking ulo. Kaya naman hinayaan na lamang ako ni nanay na sa labas ng bahay kasama itong si Tiyo. Makaraan nga ang ilang sandali, bigla namang umihip ang mainit na hangin. Kasabay ang amoy na parang kanal sa paligid namin. Tinakpan ko pa ang aking ilong upang hindi na maamoy ang nakakasulasok na baho. Subalit, lalo lamang itong nanonood sa aking ilong. Magpakita ka kung matapang ka. Alam kong nasa paligid ka lang at nagmamatsyag. Pasigaw naman naturan dito ni Tiyo. Napalunok na lamang ako ng laway nang sa isang iglap ay biglang kumalabog ng malakas ang bubungan namin. Halos magiba ito sa lakas ng pagkakabagsak ng nilalang na yon. Alam kong kilala mo ako, Ompong. Sambit naman dito ng nilalang. Lalo naman akong hindi nakaimik nang biglang sumugod ang nilalang sa tiyuhin ko. Pero mabilis nakailag si Tiyo. Kitang-kita ko sa malapitan ang pangit na itsura ng aswang. Kulubot ang balat at may hiwa sa bandang noo. Nanlilisik din ang mga mata habang nakikipagtagisan ng tingin sa aking Tiyo. Oo naman, kilalang kilala kita. Mabuti naman kung ganon.
Kaya tapusin na natin to. Tiningnan ko naman si Tio Ompong. Parang wala lang sa kanya na may nakakasagupa siyang aswang. Sa edad niyang 61 ay maliksi pa rin ang kanyang kilos. Ilang sandali pa, muling sumugod ang aswang. Subalit nakailag ulit itong si Tio. Kaya naman walang sinayang na oras si Tio. Inihanda niya ang hawak na buntot ng pagi. Saka naman ito hinampas sa nilalang dahilan upang umatungal ito ng malakas. Akmang muli itong susugod nang bigla siyang sipain ni Tio Ompong, dahilan upang tumilapon ito sa malayo. Onat, pumasok ka na sa loob. Ano ba't dinaig mo pa ang panonood ng palabas sa TV? Hindi ka ba natatakot sa nilalang na yun? Singhal naman sa akin ni Tio. Pero sa halip na makinig ako, sinilip ko lamang ang aswang kung saan ito tumilapon. Subalit wala na ito roon. Nakatakas na ito. Tiningnan naman ako ni Tio pagkatapos. Pinasadahan ng tingin ang buong paligid. Nang makumpirmang wala na ang nilalang na yon, niyaya na ako nitong pumasok sa loob ng bahay. Pumasok na kayo rito. Utos naman noon sa amin ni Nanay. Pagdating namin sa loob ng bahay, nang hihinang napaupo naman si Tio sa may lupa. Batid kong nanghihinayang ito sapagkat hindi niya napatay ang aswang na yon. Simula noon, kabaryo, hindi na namin nabalitaan kung nasa na ang aswang na yon. Palaisipan pa rin sa amin kung bakit bigla na lang naglaho na parang bula ang nilalang na yon. Pero hindi tayo dapat maging kampante lang. Alam kong hindi lang aswang ang nilalang na yon. May lahi rin siyang mangkukulam. Kaya nagawa niya magpalit ng anyo, gaya ng pagpapalit anyo bilang sanggol, magandang dalaga at iba pa. Sa madaling sabi, manlilin lang ang mga nilalang na gaya nila. Dahil naman sa mga sinabi ni Tio, ay biglang nanindig ang balahibo ko sa katawan. Hindi ko lang kasi lubos maisip na may ganoong uri pala ng nilalang. Sa mga sumunod na gabi, payapa na ang pagtulog namin. Maging ang pangingisda namin ni Tio ay tuloy-tuloy na. Hanggang isang araw, napagpasyahan ni Tio na turuan niya akong manggamot. Pero umayaw naman ako dahil wala akong alam at hindi ko rin naman gusto. Kahit anong pilit pa ni Tio na turuan ako, subalit ayaw ko talaga. Hanggang sa nagsawa na si Tio at hinayaan na lang niya ako. Onat, mamalayan kita muna. Naubusan na tayo ng kakailanganin dito sa bahay. Wala kasi ang Tio Ompong mo ngayon. Nasa kabilang baryo. Tinagamot si Isko. Bigla na daw kasing nagkasakit. Magtatanong pa sana ako pero inapura na ako ni Nanay. Hapon na kasi yun at nang makabalik naman ako agad nang hindi abutan ng dilim sa daan. Medyo may kalayuan kasi ang bahay namin sa baryo, kaya kailangan may pondo kami upang hindi kami magpabalik-balik sa pagbili. Pagdating ko naman sa palengke, binilisan ko na lang ang aking pagkilos. Nang matapos kong mabili ang kakailanganin namin sa kusina, ay nagpasya na akong umuwi. Subalit natigilan ako nang mahagip ng paningin ko ang isang babaeng may hawak na bilao. Kasalukuyan siyang nakatayo sa gilid ng daan. May suot na itim na sombrero at laging nakayuko. Dahil lumabas na naman ang mausisain ko ay dahan-dahan akong lumapit sa kinatatayuan niya. Onat, tara na. Tawag naman sa akin dito ni Tio. Kaya naman hindi na ako nakalapit sa babae dahil nabaling ang aking atensyon kay Tio. Nagtaka naman ako kung bakit dumating si Tio. Gayong ang sabi ni Nanay ay nasa kabilang baryo siya at ginagamot si Mang Isko. Tio, maayos na ba ang kalagayan ni Kuya Isko?
Oo, sa awa ng Diyos. Kaya magmadali ka na at gumagabi na. Inakbayan naman ako ni Tio paalis sa lugar na yon. Subalit, bago naman ako tuluyang tumalikod ay nilingon ko ang kinaroroonan ng babae. Nakatingin na ito sa akin at kitang-kita ko ang malaking hiwa sa noo niya. Napalunok naman ako at hindi maiwasang mandiri sa pagkakataong iyon. Lalo't halos malaglag na ang hiwang balat sa noo ng babae. Bakas din sa mga mata ng babae ang galit, bagay na ipinagtataka ko. Hanggang sa pagdating namin sa bahay, naglalaro pa rin sa aking isipan ang nakita kong senaryo sa palengke. Lumipas pa ang mga araw. Halos abala na si Tio Ompong sa panggagamot niya sa iba't ibang barangay dahil may mga bata raw na bigla na lang dinapuan ng matinding sakit. Meron ditong sumusuka ng dugo, nagtatae na puro tubig at bigla na lang hinihimatay. Nabuo tuloy ang haka-haka ng mga residente sa baryo na baka may aswang na pagala-gala roon. Dahil doon, halos hindi na makauwi ng bahay si Tio. Aniya, hindi naman daw pwedeng pabayaan na lang ang mga batang nangangailangan ng tulong niya. Wala kasing ibang gagamot sa mga bata kundi siya lamang. Di rin naglaon, gumaling na ang mga batang ginamot niya. Basta kahit anong mangyari, huwag na huwag kayo magpapapasok ng ibang tao rito. Sinabihan ko na si Isko na kapag may bakanting oras siya, nadalaw-dalawin kayo rito. Dito pumunta naman si Tio sa may Sorsogon dahil may nangangailangan sa kanya roon. Naisin ko man sanang sumama sa kanya. Hindi ko rin naman magawang iwan ang aking ina dahil matanda na ito. Dinadalaw naman kami ni Kuya Isko sa tuwing may bakante ang oras niya. Dinadalhan niya kami ni nanay ng mga prutas at kamoting kahoy. Ilang kilo rin ng bigas na may kasamang tuyo naman o daing. Kailan po ba babalik si Tio, Kuya Isko? Magalang na tanong ko naman sa kanya. 1 linggo pa yata siya roon, Onat. Siya lang kasi ang kilalang antingero dito sa lugar natin at magaling pang manggamot. Tumango lamang ako sa kanya. Sa mga oras na yon, batid kong maraming ginagamot si Tio sa Sorsogon. Isang umaga yon, kabaryo, habang naglalakad naman ako patungo sa taniman namin ng gulay, nang mapansin ko ang isang babae na nakahiga sa damuhan. Dala ng kuryosidad, lumapit naman ako sa kinaroroonan ng babae. Kumunot ang aking noo dahil tila mahimbing itong natutulog. Inilapag ko ang hawak na bilao. Saka ko naman ito ginising. Nagpapasalamat ako dahil maayos naman siya. Kaya nagpasya na akong tumuloy sa paglalakad upang makapamitas na ng mga gulay. Pagdating ko sa bahay, nagtaka naman ako dahil bigla na lamang akong nakaramdam ng panlalamig sa buo kong katawan. Nanginginig ang kalamnan ko at butil-butil din ang mga namumuong pawis sa aking noo. Anak, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam, inay. Bila na lang akong dinapuan ng ganitong sakit. Maayos naman ako kanina eh. Dali-dali niya akong pinaiga sa may papag. Pagkatapos nun, ay nagtungo na siya sa kusina upang mag-init ng tubig na may kasama namang luya. Baka raw kasi nagpalipas ako ng kain o di kaya ay lamig lang yon. O anak, inumin mo ito. At nang gumaan ang iyong karamdaman. Sa susunod kasi, mag-iingat ka at aalagaan mo ang iyong sarili. Ininom ko nga ang pinakuloang tubig na may luya. Noong una, medyo bumubuti-buti naman ang aking kalagayan, kabaryo. Subalit pagsapit ng gabi, mas lalong lumala ang aking karamdaman. Bagay na labis na ikinabahala ni nanay
Nagsimula na rin akong magsuka ng malapot na laway. Mabuti na lang talaga dumating si Tio Ompong ng panahong iyon upang sagipin ako mula naman sa mapanganib na sitwasyon. Nausog ka, Onat. Mabuti na lang at nakauwi ako ngayon. Dahil kung hindi, baka bukas pinaglamayan ka ng bata ka. Sunod-sunod ang paglunok ko ng laway ng merong binanggit si Tio na isang lingwahe. Subalit ni isa ay wala naman akong naiintindihan. Nang matapos niya akong gamutin, ay sakalang humupa ang nararamdaman ko. Anong nangyari sa pamangkin mo, Ompong? Inusog ng aswang Ate Minda. Nandito lang sa lugar natin ang nilalang na yon. Mabuti na lang talaga dumating ako. Maswerte ka pa rin, Onat. Kaya mag-iingat ka sa susunod. Lalo't lagi akong umaalis dito upang manggamot. Laking pasasalamat ko naman ng panahong iyon, kabaryo, dahil sinagip ni Tio ang buhay ko. Simula rin noon, hindi na ako masyado lumalabas sa bahay namin. Kapag may ipapabili si nanay o kaya may ibebenta kaming mga gulay sa palengke, si Kuya Isko ang inuutusan niya sa tuwing may ginagamot si Tio sa ibang barangay. Hanggang isang araw, wala na kaming masaing para sa hapunan. Kaya naman wala na akong ibang pagpipilian kundi ang pumunta sa palengke. Nagkataon din kasi na wala nun si Kuya Isko at si Tio. Kaya naman ako na ang bumili kahit ayaw pa sana ni nanay. Baka raw kasi mapano na naman ako. Kung hindi ako ang aalis, inay, sino ang pupunta roon? Saka wala naman tayong ibang mauutusan dahil malayo ang kapitbahay natin, di ba? Basta mag-ingat ka. Magdala ka ng asin at bawang. Si inay talaga. Wala nang nilalang na yun, ay. Takot na yun kay Tio. Basta, mag-iingat po ako, inay. Pangako ko yan sa inyo. Diyan ka mapapahamak sa katigasan ng ulo mo, Onat. Inay, mag-iingat po talaga ako. Pangako po. Habang sa daan naman, kabaryo, hindi pa rin mawala-wala sa aking isip ang nangyari. Sa akin, isang buwan noon ang nakakaraan. Pakiramdam ko kasi, hindi malabong maulit na naman yon. Subalit, hindi rin pwedeng si inay ang aalis dahil matanda na ito. Makaraan lamang ang ilang minuto, nasa palengke na ako. Binilisan ko na ang kilos para makauwi na ako agad. Nang matapos naman akong makabili ng bigas, dito na ako nagpasyang umuwi. Sa aking paglalakad, kabaryo, nakasabayan ko ang isang babae. Hindi ko mapigilang mapahanga sa angking ganda ng babaeng iyon. Napakaputi niya, matangos ang ilong at balingkinitan ang pangangatawan. Nagulat pa ako dahil siya rin ang babaeng nakita ko na nakatulog noon sa may damuhan. Simula noon ay naging malapit na kami sa isa't isa. Dinala niya ako minsan sa bahay kubo niya na hindi naman kalayuan sa kinatitirikan naming bahay. Halos araw-araw din akong dinadalaw ni Nene. Naku, Nene. Mabuti naman at naisipan mong dumalaw rito sa amin. Wala naman po akong ginagawa sa bahay, Aling Minda. Pansin ko lang din na palaging nakayuko si Nene kapag nag-uusap naman kami. Mailap din hulihin ang kanyang mga mata. Gayon pa man, ipinagkibit balikat ko na lamang ang bagay na yun. Kami lang ni nanay sa bahay ng mga oras na yun. Nagkataon kasi na wala si Tio dahil bumalik ito sa Sorsogon. Meron na naman kasing nabarang daw roon. At sinadya pa talagang puntahan sa amin si Tio Ompong. Noong una, nag-aalangan sumama si Tio dahil ayaw niyang iwan kami. Subalit nagmamakaawa sa kanya si Manong Tasyo na gamutin ang apo nitong nabarang. Lumipas ang ilang araw. Dito ko na napagpasyahan na ligawan si Nene. Sinagot din naman niya ako kaagad. Umabot din ng halos 2 linggo ang aming relasyon bago yun nalaman ni nanay.
Hindi naman ito naging tutol sa relasyon namin pero nagtataka si nanay dahil ni minsan walang nabanggit na mga magulang si Nene sa aming dalawa. Ne, nasa na pala ang mga magulang mo? Wala pa sila, Onat. Tumango naman ako bilang tugon niya. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na siyang umuwi. Maayos naman ang relasyon namin. Sa katunayan nga, umabot yon ng 1 buwan bago nalaman ni Tio. Kaya naman nais niyang makita ang aking kasintahan para naman daw makilala niya ito. Subalit nagtaka ko noon, kabaryo, dahil simula nang bumalik si Tio Ompong galing sa Sorsogon ay hindi na nagpapakita sa akin si Nene. Bagay na labis kong ipinagtataka. Pinuntahan ko siya sa barong-barong niya, pero wala siya roon, maging ang mga gamit niya. Kaya naman dahil doon ay maraming katanungan ang sumusulpot sa aking isip. Kabaryo, hindi ko tuloy maiwasang pagdudahan si Nene. Pero sa kabila nun, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Ompong, may nagkasakit na naman sa kabilang baryo. Tawag naman dito ni Kuya Isko kay Tio Ompong. Sa gulat ay hindi na natapos mag-agahan si Tio. Nagmamadali niyang kinuha ang sako bag kung saan nakalagay ang mga gamit niya sa panggagamot at mabilis na nilisan ang bahay namin. Pagsapit ng gabi, nagtaka naman ako nang biglang nagpakita si Nene. Tahimik lang siya habang nakaupo sa upuan namin na gawa naman sa kahoy. Maging si Nanay Minda, nang panahong yon ay labis ang pagtataka niya. Bigla na lang kasi itong sumusulpot pagkatapos nitong mawala ng ilang araw. Saan ka ba nagpunta, Ne? Bakit bigla ka na lang nawala? May problema ka ba? Onat, pwede mo ba akong samahan sa bahay ko? Matapos niyang sabihin ang katagang yon, kabaryo, ay nagmamadali na itong humakbang. Subalit hindi pa man siya nakakalayo nang makasalubong niya si Tio Ompong. Bahagya naman akong lumapit sa kinatatayuan nila. Nang mapansin kong iba ang tinging iginawad ni Nene sa tiyuhin ko. At sa isang iglap ay bigla na lang nagbago ang itsura ni Nene. Mula sa napaagandang dalaga ay unti-unting kumulubot ang kanyang itsura. Naging isang matanda na ito na tila bruha dahil sa buhaghag na buhok niya. Naani mo'y alambre kung titingnan mo sa sobrang tigas. At ang nakakaagaw ng aking pansin ay ang kanyang malaking hiwa sa kanyang noo. Magbabayad ka, Ompong. Hindi ko kayo titigilan hanggat nabubuhay ako. Kung ganon, tapusin na natin to. Dito na umayos ng tayo si Tio at umusal ito ng dasal na tanging siya lang ang nakakaalam. Habang si Nene naman ay nanggagalaiting sugurin ang aking Tio. Maya-maya pa, bigla naman akong nangihina at bumagsak na sa lupa. Para akong sinasakal nun, kabaryo. Humanda ka, Ompong. Dahil si Onat ang magiging kabayaran ng kasalanan mo sa akin. Huwag mong idadamay ang pamangkin ko rito, Nene. Nagbabalat kayo ka pa talaga upang paghigantihan ako. Bakit hindi? Nang dahil sa'yo nawalan ako ng anak. Dahil naman sa tulong ng sinag ng buwan, ay kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata ni Nene. Nanghihina pa rin ako noon, kabaryo. Pinilit kong bumangon pero hindi ko naman magawa. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Ompong. Naaalala mo pa ba ang ginawa mo noon? Ginawa ko ang aking makakaya upang gamutin ang iyong anak, Nene. Subalit nabigo ako. Lalo't hindi pa ako biyasa sa panggagamot noon. At alam ko rin na ikaw ang pumaslang kay Elmo. Huwag mong ipaalala sa akin ang taong yon, Ompong. Matagal na siyang buto at isusunod na kita. Dahil pareho lang tayong walang kwenta. Tapusin na natin to. Dito tinaas ni Nene ang dalawang kamay niya
Saka naman ito may ibinulong. Ilang sandali pa ay humangin ito ng malakas na may kasamang kulog at kidlat. Sa puntong yon, kabaryo, muli kong sinubukang bumangon. Subalit bigo na naman ako. Kaya ang ginawa ko na lang ay taimtim akong nagdasal sa Panginoon upang malabanan ni Tio ang aswang na yon. Nilabanan ni Tio si Nene, pero dahil sa galit at sa pagdanais na maaganti ay nahirapan si Tio na kalabanin siya. Hindi mo matatalo ang agimat ng agila, Nene. Dahil may taglay itong lakas at kapangyarihan. Alam kong galing ka rin saan ka namang kukulam. Pero walang silbi ang kapangyarihan mo kung gagamitin mo ito sa kasamaan. Tandaan mo, walang makakatalo sa kabutihan. Alam kong mabuti kang tao, Nene. Magpatawad ka na upang makamit mo na ang iyong katahimikan. Natigilan naman dito si Nene dahil sa mga sinabi ni Tio. Umiiyak ito at unti-unting lumuluhod sa lupa. Kaya naman sinamantala ni Tio ang pagkakataong iyon upang lapitan ako. Napansin niya kasing nanghihina na ako. Dito inalalayan niya akong makatayo. Subalit paglingon ni Tio ay wala na roon si Nene. Nakatakas na ito. Dali-dali naman akong inihatid ni Tio sa loob ng bahay at sinubukan niyang habulin si Nene. Pero hindi niya ito naabutan. Ngunit bago raw tuluyang makalayo si Nene ay nag-iwan ito ng pagbabanta kung saan ay babalikan umano niya kaming pamilya pagdating ng panahon. Simula ng pangyayaring iyon, hindi na muling nagpakita si Nene. Wala na kaming naging balita sa kanya. Subalit makaraan lamang ang isang buwan ay unti-unti kong napapansin ang panghihina ni nanay. Dito nagpasya naman kaming dalhin siya sa health center sa pag-aakalang kulang lang sa bitamina at para makapagkonsulta na rin. Pero wala namang nakitang sintomas sa kanya. Dahil doon, kabaryo, ay nababahala na ako sa pwedeng mangyari. Matanda na ako, anak. Kaya ingatan mo palagi ang iyong sarili. Inay naman, gagaling ka. Huwag kang magsabi ng ganyan. Ngumiti naman ito at hinaplos ang aking pisngi. Dito na tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Saka naman ako nito niyakap. Sa pagkakataong iyon, hindi ko maiwasang umiyak. Ginamot siya ni Tio at napag-alaman namin na kinulam nga si nanay. Palipad hangin ang paraang ginamit pangkulam kay nanay. Nang mga oras na yon, ay wala na akong ibang naisip kundi si Nene. Nabahala naman ako dahil hanggat nabubuhay siya. Batid kong hindi siya titigil hanggat hindi siya makapaghihigante sa aking Tio. Kahit nasa malayo na siya, ay naghahasik pa rin siya ng lagim. Maayos na ako, anak. Mag-iyaw ka ng manok bukas ng umaga. Masarap pumigop ng sabaw. Sige po, inay. Salamat naman sa Diyos at dininig niya ang aking panalangin. Maayos na nga si nanay kinabukasan nun, kabaryo. Nakahinga ako ng maluwag dahil wala nang nagkakasakit sa amin. Kahit pa sa mga sumunod na mga araw. Napanatag na ako kahit papaano. Subalit sa kabila nun, hindi ko pa rin maiwasang malungkot dahil sa nangyari sa amin ni Nene. Tumulo naman ang aking mga luha habang naaalala si Nene. Akala ko sa kabila ng lahat, totoong minahal niya ako. Ngunit hindi pala. Nilinlang niya lang ako dahil sa paghihiganti niya sa aking Tio. Totoong minahal ko siya, kabaryo. Subalit ako lang pala ang nagmahal sa aming dalawa. Hindi ko lubos akalain na aswang at mangkukulam pala ang babaeng iniibig ko noon.
Hindi na rin niya kami ginambala, kabaryo, dahil may ibinigay si Tio sa amin na proteksyon laban sa kulam, barang at sa iba pang masasamang elemento. Minsan din ay napapanaginipan daw siya ni Tio na umiiyak mag-isa habang hinahanap ang kanyang anak. Labis umano ang pangungulila nito sa anak. Dahil doon, naisip namin na baka nagawa niyang tanggapin ang pagiging aswang at mangkukulam mula sa angka nito upang makipaghiganti lamang sa aking Tio. Sa ngayon, kabaryo, pumanaw na ang aking Tio habang si nanay naman. Namatay siya 2 taon matapos maganap ang pangyayaring iyon. Iniwan sa akin ni Tio ang kanyang anting-anting. Magagamit ko raw ito pagdating ng tamang panahon. Hanggang ngayon, wala na akong naging balita kay Nene. Kung nasaan man siya, dalangin ko ay sana hindi na ito magasik pa ng lagim, at sana matutunan na rin niyang magpatawad nang sa ganon ay mapalagay na ang kanyang loob at tuluyan na rin niyang mapatawad ang kanyang sarili. Hanggang dito ko na lamang po tatapusin ang kwento, kabaryo. Muli po ay magkakasama pa rin tayo sa susunod pong mga kwento. Maraming salamat sa inyo ni Sir Proy ng Manlalakbay.